Okay, so ito yung isang board. Ito yung bago. So ito yung luma nila na board. Pero defective din siya. Ayan. So ang ni-repair ko dito kanina, eto, ewan kung makikita natin yan ng maayos. Etong isa, yung isang IC na ito, pinalitan namin. And ito, yung switch. Ito yung switching IC nito, ng relay. And meron pa kami isang nakitang problema. Dito sa isang board. Ito yung supply ng 15 volts. Yan o, shorted. Okay, good day mga ka-technician. So dito ulit tayo ngayon sa bodega. Nag-overtime lang ako ngayon kasi kailangan kong matapos itong i-check up. Ito yung ginawa ko, yung CH23 na nilabas ko nung nakaraan. So dumating na sa akin din yung isang board and tinry ko na siyang i-repair, pero actually napaandar ko siya. Yung pangalawang attempt namin bumigay na ulit. So may problema talaga ang ating unit. Ayan, actually bagong-bago yung board na pinalitan. Kaya lang naging problema, pagkakabit nila parang hindi rin niya nagamit, bumigay din. So ito yung isang board na luma na pinagpalitan nila. So ito yan, tinry kong i-repair. So napaandar ko naman siya. Ang problema, bumigay din. Kaya ang nangyari, hindi ako makapag-suggest na papalitan ng bago dahil bumibigay ang board. Pero yung isang nakita natin na problema, ulitin ko lang ulit pala sa inyo. Ito, focus natin yung tatlong EEB. Yan. So yung nasa pinakailalim na EEB, yung electronic expansion valve natin. So dito natin nakita yung isang leakage. Ito. So uulitin ko lang ulit yung pagkakagawa natin. Ito. So naka-extend ako. Yan. Ewan ko kung makikita. Makikita pa ba yan? Yan. Kung makikita. Okay. So i-ground natin yung isang line. Napakaliit na yun o. Ewan ko makikita nyo yung resistance na actually mababa lang. Ayan o. Sa extend. Yan. Ito yung pangalawang paa. Yan. So ito yung pangatlo. So may leak siya. Ayan o. So mababa lang. Halos hindi mo makikita eh. Yan o. Gumagalaw. Ayan. Okay. So gamitan natin ang digital saglit. Para mas maliwanag. Okay. Eto. So, ulitin lang natin ulit. Okay. So, binadi ground ko. Ito. Dito lang siya naka-ground. Resistance. Yun. Ay, mag-stable ah. Yan o. 0.8 meg. May nakuha tayong 0.8 meg. Ito. Ang isa. Yan. Okay. Yan o. 1.2 meg. Ang nakukuha natin. Mega ohms. Pero, i-try natin tong isa. Ito, EEB din to, yung kulay blue. So, yung kulay blue, yun yung nasa gitnang EEB. Ayan, oh. Wala tayong makuhang resistance. Ayan, oh. Compare natin dun sa isa. Ayan, oh. Ayan, oh. May 1.6, 1.7 meg. So, sira itong isang EEB na ito. Ayan, may leak siya. Pero kung sisilipin lang natin or i-check natin siya sa like ordinary tester, so hindi natin makikita yung eksaktong problema.
So isa ito sa naging dahilan ng pagkasira ng board. Pero kanina ito, nung mapaandar namin ang board, so in-isolate ko ito. Pero bumigay naman sa kanya yung IPM IC. Nagkaroon na siya ng shorted. So doon sa isa, yung kinabit nila, ito yung lumang board nila yung pinaandar ko. So doon sa isa, sira ang IPM, sira ang system. Dalawang damage niya, kaya non-repairable na talaga siya. Ayan, okay. So babalik ako doon sa lamesa para may explain ko sa inyo. Ayan. So mamaya babalik ako dito. Okay, so ito yung isang board. Ito yung bago. So ito yung luma nila na board. Pero defective din siya. Ayan, so ang ni-repair ko dito kanina, eto, kung makikita natin yan ng maayos. Etong isa, yung isang IC na ito, pinalitan namin. And ito, yung switch. Ito yung switching IC nito, ng relay. And meron pa kami isang nakikitang problema dito sa isang board. Ito yung supply ng 15 volts. Yan o, shorted. Yan. So, tingnan nyo doon sa tester. Yan. So, dapat pag ni-reverse natin ito, yung test point ko at test prod ko, hindi na dapat siya papalo. Yan o. So, shorted yung ating 15 volts. Okay, shorted din itong diode na ito. Ayan. And ang isang malupit dito na problema, masakit na problema, yung ating IC na ito, yung pinaka system ng ating outdoor, shorted din. Ayan o. So yung supply niya napapasok sa kanya, shorted din. Yan o. Okay, so ang damage nito 3. So ito rin ang tama, sira din ito, sira itong IC. And shorted din yung supply ng IPM. Ito. Yan. Okay. So, yung isang dahilan kasi, dahil lang dun sa EEB ang nakita ko. So, maaari ding damage ang compressor. Hindi ko siya may actual na i-check hindi natin ma-determine ng eksakto. So, hindi rin naman tayo pwedeng sumugal ng bagong board. Dahil napakamahal ng board. Kung isasalpak natin na masisira ulit. Ang problema kasi nito, nandadami ng sira. Kung like ito, kung may problema ang compressor, dapat IPM lang. Or kung may problema ang EEB, so damay-damay siya. So pati itong ating IPM, nadadamage kahit nandito sa EEB ang ating problema. Ito yung line ng EEB yung expansion valve, yung 3. Ito yan. So kung makikita nyo, mapapansin nyo, tanggalin ko na itong diode na shorted para hindi pala mainit ang soldering ko, Packers. Okay. Na-Packers ako doon. Kala ko ininit. Sige, bale. So yung supply kasi ng EEB, ito, tingnan nyo doon sa tester. Ito na lang, yung pinaka-buzzer na lang ito. Okay, tanggalin natin siya. Kukunin ko lang isang EEB. So ito yung defective na EEB na nakuha ko, ay tinanggal ko. So dito siya connected. Ayan. Ngayon, kung sira ang ating EEB, ang tanong natin kasi, bakit nadamay pati yung supply nito and supply papunta dito sa system? Yun. So, kung titingnan nyo kasi ito, para ma-analyze natin ng maayos, yung EEB, ito yung positive supply. Ang supply ng EEB, 15 volts, nanggaling din dito sa supply ng papunta ng IPM.
So parang kaparehas siya nung pan motor, magkakasama siya. So EEB, pan motor, IPM, kinuha sa iisang supply. Ito yan, oh. So yung red, kapag nakasaksak siya, nakaplug siya, ito yan, yung supply na 15 volts, yung kulay red. Okay, ito yan, oh. Connected din siya dito. And connected siya dun sa supply ng 15 volts. Ito, yung papunta ng IPM. So, ito, supply ng IPM, supply ng EEB, connected siya, magkakadugtong. Okay. So, dahil magkakadugtong siya, pati pan motor natin kasama, dumaan lang ng isang diode to. Saan na yung diode niya? Ito sa ilalim pala. 1, 2, 3. Ito pangatlo. Ito. Supply ng pan. Yung 15 volts na pan natin. Okay. So, ayan ang isang masakit na nangyari. So, dahil doon sa pagka-problema natin sa EEB, nadamay si IPM, nasira din yung switching, and alin pa ba? Switching. Ito kasi nagtataka ako dito, bakit shorted itong pinaka-system niya. So itong isa, hindi naman siya shorted ang system doon sa luma, pero sira din ito. Tinamaan din yung isang itong switching IC, itong isa. Yan. So sira ito, sira din itong switching ng relay, and yung diode din na nasa ilalim. Parehas din itong isa. Shorted din. Ayan. So, no choice tayo. Wala tayong magagawa doon sa board. So, zero. Zero yun. No? So, ayan. At least na-explain natin. Okay lang na sabihin natin medyo talagang ganon. Chinek natin. Wala na tayo ibang magagawa. So, hindi rin tayo makakasugal ng replacement. Katulad nito, hindi tayo basta makakasugal ng i-replace kaagad kasi mahal nga yung board. Ang hindi natin ma-determine kasi talaga dito, yung compressor. So, hindi naman namin maisalang doon sa pan-check namin ng compressor kasi maaaring sirain din yung maaaring damage sa compressor niya. So, hindi naman natin makikita doon sa tester. So, kanina nag-start siya bahagya and sinibak na yung ayun, yung ating IPM. Okay, pabalik lang ako dito sa unit. Okay, so ito, babalik ko lang ulit. So ito na lang, advice ko na lang din sa inyo para katulad nito, sila kasi nagpalit na ng bagong board eh. Yan, actually bagong-bago yung board eh. So kapag naka-encounter kayo ng ganitong problema na katulad niyan, kung sira ang board, so ang i-check nyo na kaagad dito itong tatlong EEB. So maaaring na damage or merong leak. Yung pangalawa is yung ating pan motor. Ito. So siyempre yung compressor kasama na dyan. Ayan. So ito yan, oh, magkakasama siya dito. Okay. So para iwas disgrasya lang or iwas sa malaking gastos. So ayan, EEB, pan motor, and yung compressor kasi hindi naman natin basta ma-check. Wala naman tayong ibang pwede pagsalangan kaagad ng ganito. Kung shorted or ano. Pero maaring may damage sa compressor kasi doon sa pagkakaano namin parehas eh. Parehas siya ng problema. Yan, so kukunin ko ulit yung board. Ayan, so ang gagawin natin ngayon, i-return na lang natin. And ayan, so kinausap ko na rin naman yung nagdala dito. Depende na sa kanila kung gusto nilang sumugal ng board. Pero medyo sabi ko nga, hindi ako sure kung bibigay ulit yung board. So hindi natin ano ba tawag yan, hindi ko ma-finalize kung saan ang galing talaga yung pinaka
So, pwedeng kasi luma naman yung board na isang nirepair ko. Ito yung una. Kaya lang, ang pinagtataka ko dyan, tatlo ang damage from EEB kasama ang IPM. So, ayun nga. Dahil nga doon sa supply na papasok dito sa 15 volts, magkakasama siya. Ayun. So, ang sure ako na problemang isa, itong EEB. Pero kanina, nung ikinabit ko nga, nakatanggal si EEB, pero bumigay pa rin yung yung pinaka IPM natin. So, hindi ako sure sa compressor. Pwedeng sira din. Ayan. Okay. So, hanggang doon na lang tayo. Kaya, parang mas maganda pa yata magpalit ng bago. Pero, ayan. So, depende na lang kung gusto na isugal ulit yung board. So, ikakabit na lang namin. Ayan. Pero sa ngayon, wala. Zero. Return. Okay, so babalik na lang natin ito. Okay na. Okay, so ulitin ko lang ulit ha. Kapag nakaka-encounter kayo ng problema na ganito, ito, na nag-CH23 na error, so kalasin nyo yung yung aluminum o yung sink na ito. May makikita kayong diode dito, yung 15 volts na protect. Ito. So, i-check nyo kung shorted. Diode dyan, Zener diode. So, ito yung protect ng 15 volts. O regulator ng 15 volts. And dyan. Okay. So, kung nakita nyo yung shorted dyan, check nyo rin yung ito, EEB, kung may leak. And yung pan motor. So, yun yung isang pwedeng puntahan. And pinakalas natin, siyempre, wala na tayong pupunta kundi yung compressor. Ayan. So, hindi natin alam. Parang sinumpa ang unit. Parang sinumpa. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin. Basta ito lang, hindi man natin nagawa. And ito lang pwede kong i-advise sa inyo. Para hindi kayo malakihan ng gastos. So, kung nakita nyo yung shorted dyan, check nyo na kagad itong EEB. I-check nyo na yung pan. Kung matigas umikot, so, wag nyo nang ipilit. Kasi talagang masisira uli ang board. Ayan. So, kulang kasi sa protection yung pinaka-board na ito. Kasi magkakasama na siya Sama-sama yung supply nito. Hanggang pan, hanggang IPM. Iisang supply nang galing lang dito sa isang ating isolated power supply na ito. Yung 15 volt. So, isa lang ang pinanggalingan. Okay? So, wala na. Okay na. Ayos.